Pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Ang ulat ni Pedro sa Iglesia sa Jerusalem. Gawa 11 verse 1 to 18. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis, at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring mamarumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hentil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Heso Kristo, sino ako para hadlangan ng Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay.